Okay. So, guys, ito yung tinatawag nating VS Code. Once you've installed it, ganito ang magiging itsura niya. And then, let me just close this. So, nandito kasi yung tabs natin. What I want you to do is to click on the extensions. We'll be adding extension. Okay. And then on the search box here, look for live and then server. Okay? So, once na lumabas na yung list, kasi ito yung list ng mga extensions na pwede nating gamitin eh. So, yung iba dyan may bayad, yung iba wala. So, ang piliin nyo na lang is here, itong live server na to, yung parang dalawang Wi-Fi icon. Okay? So, click nyo yan, lalabas to, and then click install. Kasi naka-install na siya, kaya uninstall na nakalagay dito eh. Okay, I want you guys to add this, what do you call this extension. Okay, okay, so ayun, si Jose Marie nakapag-add na. Also, I would like you to add some of the things that I use, okay, na mapapadali talaga yung buhay nyo. So I would like you to add the auto rename tag. So ito po siya. Hanapin nyo sa search and then look for auto rename tag para hindi kayo mahirapan pag-coding. Mahirap po kasi mag-coding pag walang mga extension. Okay? So far ba mabilis or masyado bang technical? Oh, hindi naman kasi may mga nag-heart. Okay? So once nakita nyo na yung auto rename tag, i-install nyo rin. Okay? Promise it will really help us. Okay? So meron na tayong live server. Now, eto, isa sa mga ginagamit ko ha. So, hindi ko nga masyadong sinishare to. Pero, I would like you to look for live preview by Microsoft. Okay? Search nyo uli dito, live preview, yung kabilang class sa ibang batch. Hindi nga ito alam eh. So, sa mga estudyante ko lang sinasabi to. Okay? So, make sure to install live preview ulit ha. Okay. Okay na tayo? So now what we'll be doing is we'll be creating a new um, file. So I want you to create a folder, for example, in your desktop folder. Ilagay nyo, for example, is day 1 and then kung ano yung specific topic natin today. So sa atin na lang is introduction. Actually, day 2 nyo na. So, palitan natin ng day 2. Okay. Ayan, introduction. And then, open nyo lang siya. Ayan na siya. Oh, mayroon ka ng folder. Okay, kailangan kasi natin maging well-organized, guys. So, gagamit tayo ng mga folders. Kailangan may basic knowledge tayo sa computer. Okay? So, I'm pretty sure nabanggit ito ni Telecall sa inyo kasi lalo na dati ini-screening. Tinatanong kung may background sa IT or kung mayroong computer, mayroong software, okay? Pero um, syempre okay lang naman kung walang knowledge. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, tutulungan namin kayo ni Telecall. Ako personally, I will help you out kung kayo career shifter kahit wala kayong background. But please, I would like you to participate. I would also like you to use um, my suggestive tools. Okay? But if hindi talaga kaya yung tools or yung
device na sinasuggest ko, hanap tayo ng paraan. So, meron din tayo sa phone. Hindi ko talaga sinasuggest guys sa phone. Pero kung yan lang talaga yung option nyo at hindi kayo makagamit, makarent or makahiram, um, then hanap po tayo ng kaparehas ng VS Code. Okay? Ilagay nyo lang is HTML editor. Okay? Okay. So, ang gagawin ko lang is open ko si VS Code and then File. Okay. Actually, may two-way. Ang pinakamadaling way is na magda-drag na lang ako dito. So, I can simply drag here yung folder as a project. Okay. And then, eto na siya. Walang laman. Ano po? Ang gagawin nyo is, yes, I trust the author, create new project or create new file. Kung makikita nyo, meron diyang, kita ba? Kasi medyo maliit kasi siya. So, meron ditong may plus, meron ditong new folder, and then refresh and add tab. So, ang kiklik natin is new file. Okay? So, new file, ang ilagay natin is, ang kadalasan kasi natin ginagamit Sorry, is, sir. yes po. Sorry, sir. Paano Ay, nga yan? ay, opo. Kaka-download ko lang po. Sige po. Pag nag-download po kayo, pero meron na po kayong extension. Sige po, Wala download pa po rin. muna tayo ng extension para medyo mas mabilis para sa inyo. Search. Kasi medyo complicated pag wala itong mga to eh. So, hanap nyo po Sir, yung live server. saan nakikita yan, sir? Um, Paano pwede ko makarating dyan? bang, sige po, let me try to Sorry. pwede kayang ma-share or ma-control, remote control. Um, Pwede pong ma-remote control kita, Ma'am Mara. Paano to? I-stop share ko lang po. Gamit mo ngayon sa Zoom map ay yung computer na, na ginagamit mo. Wait lang, sir. Sa cellphone kasi ako nakain ng open ko lang po sa laptop. Sige po. Okay lang po, ma'am. Kahit ano na lang, ipakita ko na lang itong ano. Okay, let me go ahead and hindi ko kasi masyadong malaki. Ito na kasi yung pinakamalaki niya. Share, Ayun, sir, yung sa kita extension niyo ba lang sana. Yung kasi hinahanap ko. Paano mag-search ng extension? Okay. Dito po, nakikita niyo po yung screen ko. Opo. Um, dito po sa left side, side navigation, meron tayong 5. Dito po tayo maghahanap ng extension. Dun sa parang Rubik's Cube. Opo. Yan. Tapos dun sa search, isa-search lang po natin is, ang una nating hanapin is live server. Okay. So, ang i-install natin is etong purple. So, live server by Ritwick Day. Ako na po. And then yung isa is auto rename tag. So guys, gawin yung lahat Okay. ha, for the others as well. Ito maganda to, pinapakita natin. Yan. Ito po, yung auto rename tag by Junhan. Tapos install nyo lang din po. Opo. Ano po yung isa? Tapos yung isa ay live preview by Microsoft. For the others, nakakasunod po ba kayo? Pa-thumbs up naman po. Tatlong ba yun, sir? Yung ano, i-install? Opo, 3 po. Okay po. Sige, sir. Okay na po ako. Okay po. Ano ba ito? Wait lang, naka-install ba ito? Hindi. Okay. So, yan yung tinatawag nating VS Code. Ang gagawin natin ngayon is mag-create tayo ng folder sa desktop or kahit saan. Yan yung magiging project folder nyo. Ibig sabihin, yan yung folder ng website nyo. So, halimbawa, ang website ko is day 2.
introduction. Kasi medyo madami yan, day 1, day 2, day 3. Okay, so ang gagawin ko lang is, kiklik ko to, ida-drag ko dito sa Explorer. Or, click ko itong unang tab dito, and then, uh, i- or dito sa File, Open Folder. Okay? So, yun yung two-way. Sa file, open folder. Tapos, i-open nyo yung folder na gusto nyong i-open. And then, pwede nyo ring i-drag lang dito para mas mabilis. Now, we will be creating a new file. So, dito, merong tatlong klaseng or tatlong buttons. So, let's click on this one, the first one. And then, let's type in index. I want you na masanay sa paglagay ay index.html. Tandaan nyo, this is HTML, Hypertext Markup Language. Ito yung web page natin. So I want everyone to use this for the moment. Okay? Index.html. Sir, ano yan? Parang line-line lang yan. So, ang gagawin natin is i-enable natin lahat ng extension kanina. So, pag na-enable nyo yung extension nyo, dapat ang lalabas na lang dyan is ganito. Okay? So, make sure lahat is enabled ha. So, let's go back here. Ang gawin nyo is right-click nyo to, index HTML, and then show preview. Tapos palakihin nyo na lang. Okay? So, Excuse po. nakakasunod ba? Yes po. Ito yung ano po ay new file or new Um, folder? New file po. Pero meron na po kayong Okay. folder. Meron na po. Ayun po. So, pag open na yung folder nyo dito, new file na lang po. Okay? So, once you have your new file, rename it as index.html, lagging.html. Okay? And I want you to type in here or right-click on the index.html and show preview. Okay? Kailangan may lalabas pa ng isang box. So, magiging tatlo na yan. So, isang explorer, isang yung mismong editor page natin, and then you have the preview. Normally, wala po kayong preview. No? Kahit yung ibang mga batches, hindi alam to. So, ibig sabihin lang ng preview, mas mabilis siya kasi kung anong tinatype mo, makikita mo na agad sa kanan. Okay? So, for example, let's type hello world. Ayan, yan na yung website ko. Meron ng Hello World. Paano kung gusto kong i-enter sa baba, mag-enter dito sa medyo gitna, lalagyan ko ng this is my website. Sir, ba't ganun? Napunta po dun kadikit. Sige nga, mag-enter pa tayo dun sa ano. Bakit kaya ganun? Napunta sa dikit. So mag-enter pa kayo ng madami, and then this is at the bottom. Ba't ganun? Magkakadikit sila. Kasi po, ang HTML, hindi talaga siya um, programming language. Ang HTML is Hypertext Markup Language. Ang ibig sabihin ng markup language is sasabihin mo lang sa kanya kung saan nakaposisyon ng mga bagay-bagay. So, meron tayong tinatawag na elements. Okay? So, sample ng elements. Let's pagdikit-dikitin na natin kasi wala rin naman nangyayari. Tikit-tikit naman sila. Paano kung gusto kong gawin, padamihin ko lang to ha. Kunyari lang. Okay. Paano kung gusto kong gawing ihiwalay to, gawing paragraph to? So, meron tayong tinatawag na elements. Meron tayong, ang ituturo ko for example is paragraph. So, remember ha, pag yung element na gusto nyong gamitin, hindi nyo lang basta itatype. Kailangan nyo gumamit ng less than sign. Okay?
For example, ang element is paragraph, so ang gagamitin natin is P. Okay, and then i-close natin ng element ng less than sign. Okay? Yun nga lang, nagkaroon ng closing element. Alright? So, meron na tayong P. Ibig sabihin no to, sinasabi natin sa HTML or sinasabi natin kay VS Code na, hey, this line is a paragraph. So, kung anong napansin yung nangyari dito sa side, pinaragraph niya, hiniwalay niya. Tama ba? Wait lang, igawin kong i-word drop ko ha. Naduduling kasi ako. So ano nang napapansin nyo? Napahiwala yung title dun sa paragraph. So, Sir, i-close excuse natin. po. Yes po. Sir, pa masyado mabilis. Saan po yung elements na sinasabi niyo? Okay. So pag sinabi nating elements, yun nga yung na-mention ko na since this is a hypertext markup language, sinasabi natin kay VS Code or sa editor kung saan dapat pumosisyon ang mga bagay through elements. So for example, ang element ay yan yung mga gusto nating style dun sa mga text natin, sa mga images natin. So for example, kanina napakita natin, pag walang kahit na anong elements, anong nangyayari? Dikit-dikit lang siya. So kahit mag-enter ka pa dyan, wala, nagdidikit-dikit lang sila kung napapansin nyo. Tama ba? Kailangan kasi nating i-mark up or kailangan nating sabihin sa editor, yes, yan yung text mo, pero saan ako pupunta? Okay? So, ang gagawin natin is try natin gumamit ng elements. So, elements ng paragraph is P. So, mag-open tayo ng paragraph for example. Okay? So, let's type in less than or kung meron kayong rename tag, all you need to do is click P and enter. So, lalabas na yung opening elements and closing. Okay? Dapat kasi laging merong dalawa. Merong pangbukas at pangsara. Tapos kung ano yung content nyo nasa gitna. Okay? So ganyan siya. So for example, paragraph element, sa loob ng paragraph gusto kong gumawa ng isang sentence. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay? So ano nangyari? Nagkaroon siya ng paragraph dito. Okay ba? Nakakasunod tayo. Feel free to ask questions ha, kasi coding to. Alright? So, paano kung gusto ko ng... Pag paragraph kasi hinihiwalay niya, tinan mo, merong padding or meron ditong break line or space. Okay? So, paano kung gusto ko yung Hello World, yung title na gawing bolder? Okay? Gawing heading or gawing, yun na nga, title. So let's go ahead and try to use H as a header. So meron tayong anim na klase ng header ha. So meron tayong H1, H2, H3 hanggang H6. So pag H1, yan yung pinakamalaki. So H1, tatype nyo lang H1. I- Sige, doon na ako sa loob gagawa. Um, ang title siguro nito is The Brown Fox. Okay, anong napansin nyo? Naging header siya. Okay? So, naging title siya talaga. Paano kung gawin nating H2? Mas maliit na header. Okay? Paano kung gawin nating H3? Mas maliit. Hanggang H6 po yan ha. So, for now, let's do H1. Okay? So, sa ngayon, ayan po ang gusto kong gawin nyo. Isa sa mga task na gagawin today is ito.
Kailangan meron kayong header at kailangan meron kayong paragraph. Kayo na ang bahala. Hindi pa kayo magiging creative dyan kasi hindi ko pa natuturo kung paano. Okay? So, ito yung simple, wala tayong magawa. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano mangyayari sa mga simple coding natin na wala po kayong magagawa. Hindi po yan katulad ng Microsoft Word na pwede mong basta ilagay dito sa kanan, basta ilagay sa kaliwa. Ano po? So, yan pa lang is introduction. Ayoko kasing ma-overwhelm kayo. Okay? So, screenshot nyo lang yan. Kahit ito lang, kahit itong website lang nito. Website na po yan. I mean, web page na yan. Okay? Yan. Screenshot nyo lang yan. And then, yon. Tapos na kayo sa isang task. So, meron naman kasi tayong dalawang task today, ha? So, yan yung isang task. Meron pa tayo isang gagawin. So, save nyo lang siya just to make sure. Save. And then, close nyo na. Nandito na yan, guys. Meron na kayong isang web page. Ayan. Pag inopen nyo yan sa browser nyo, ayun na siya. Ito na. My first ever website. Okay? Mahirap pa masyado? Kasi medyo pinadadali ko sa inyo, ha? Yes po, Jose Marie. Sir, save or save as? Save nyo lang, save. Save. Yes. Every time na gusto nyong Sige. i-save or may changes kayo, just save it. Pag kasi save as, magiging ibang file siya. Any questions? We will proceed with ano na, with Figma naman. So, yes po. Tanong ko lang. Pagka clinic na namin siya, dapat lalabas yung ano niya, yung tinype namin. Paano Tama ba? pag kinlik? Sabihin, di ba, sir, pinagawa mo kami ng folder na Oo. nandun, no? So, nung clinic ko kasi, wala doon yung sinulat ko. Ay, Ibig baka sabihin, hindi mo sinave. nakasave po eh. Dapat doon siya pupunta. Kasi ang mangyari dyan is, halimbawa ito, let's go ahead and open VS Code once more. Pag Mhm. sinave mo siya, dapat nandito siya under sa folder, ha? Under Opo. sa folder na ginawa mo. Halimbawa, ako day 2 yung folder. Dapat, nung nag-create ka ng file is nandito sa ilalim nung day 2. Opo. Tapos, isave mo, ha? Save. May laman naman, ano? May laman naman siguro. Meron naman po, kaso nung clinic ko na yung site, ano lumabas? Pwede bang pa-share screen? Opo, wait. Magde-debug tayo. Part po ang testing, ha? Part ng web development. So maganda yan, nakikita natin. Can you share your screen so I can control it? Pwede kasing i-control ko, guys. I-send nyo po ba yung recorded file? Yes, yes. I will be sending the recorded file sa inyo, ha? Para mabalik-balikan nyo naman. Okay? Oh, nawala na Wait si lang, ano. sir. Nakita Sige ko. po. For the others, nakakasunod po kayo. If may questions kayo, ha, magsabi na kayo. Kasi pinapakita ko sa inyo yung paano ang pinagkaiba nung mano-mano. Actually, dapat nga sa Notepad eh. Kaya lang baka mahirapan kayo ng todo. Sa Notepad kasi super mano-mano. Okay. Sir, pwede hindi ko makita yung sinave ko po. Ala, baka hindi na Pwede ko po ba pwede. ako ng video po kasi nasa laptop po ako. Pero itong phone ko ang ginagamit sa Zoom po. Hindi Okay ko lang. makita yung ano ko yung sinave ko. Sige, no problem. Pa-open ko po, sir, ha, ngayon. Okay lang, okay lang. Ayan. Yan. Nakita niyo Tapos, po. Hindi ko yes, nakita. kita Ay, ko po. ay, sige, sila muna po. Ayan, ayan, ayan. Kita ko na. Yan yung sa'yo or sa akin ba yan? Sa'yo yan? Yes Ayan. po, akin po. Yan, very good. Can you click save? I mean file. Hindi ko kasi masyado may recording sa akin. And then save as para makita ko kung saan mo sinave.
Ayan, dyan mo sinave sa desktop and then day 2 Opo. introduction. Hindi ko nga po Tapos, in-open. ayan. Tapos, can you save it? And yes, palitan mo siya. And can you open the extension na, can you right click on index HTML? Yan, right click and then show preview. Show preview. There you go. Wait lang. Let me try to control your screen, ha? Where's my options? Request remote control. Pa-accept po ako ng remote control. Ay, si ano pala ito? Si Sir Chris pala ang kinokontrol ko. Tama ba? Ako, sir. Um, Let me go ahead and close this. Ayan, okay. Hindi pala sa yung screen to, kay Ma'am Mara pala to. Pero ganito dapat ang lalabas sa'yo, ha? Merong nandito sa day, nasa ilalim ng folder na ginawa mo. Ang tawag doon is project folder. Kailangan nasa loob yung index.html. Okay? And then, you need to have, of course, code. Ito na kasi yun, live po ito. Ito ang i-screenshot nyo. So, screenshot nyo lang yan. Yan na yung inyong isa sa mga task. And then, pag okay na kayo, save nyo. Control S. Kung gusto nyo malaman kung saan nyo nilagay, i-save as nyo. Tapos, i-check nyo dito. Saan ko ba nilagay? So, nilagay ko sa desktop, day 2 folder. Nandun siya. So, pag in-open ko siya, for example, let me go ahead and ah, screen ko ba ito or screen ni Ma'am Mara? Okay. So, pupunta lang tayo sa desktop and then the day 2 introduction, ito na po siya. So, pag kinlik mo siya, live siyang bubukas. Okay. Ayan na siya. Pero, pwedeng screenshot nyo ito. Pwede rin ito. Live din kasi itong kabila eh. Itong preview. Okay ba tayo? Kayo nga lang nakakaalam nito eh. Kayo lang tinuruan ko nung may live preview or may show preview. All right, let me go ahead and um, ex stop participants sharing. Thank you so much, Ma'am Mara, ha? It's very helpful. So that's your first task. And the second task would be, papakita ko yung very user-friendly Figma. So let's go ahead and turn on. Let's close VS Code for the moment. Let's open a browser. This one, pwede kayong maging creative, ha? So let's, Sir, hindi kita yung screen. sorry, just a moment. Guys, nakakasunod ba? I'm sorry ha kung paulit-ulit akong nagtatanong. Kasi not everyone has background in ano eh. So, there you go. Can you see my screen now? Yes po. Okay, thank you so much. Okay, so I will go to the homepage. I will show you. Okay, wait lang. Naka-open pala yung aking... okay, wag ko na i-close. I want you to sign in to your Figma account. Let me go ahead and show you how to sign in. Dapat naka-sign up na kayo ha, kasi kahapon ay yun yung task nyo na dapat is-signed up kayo. So, let's go ahead and continue with Google. Just continue with Google or sign up with Google. It's easier nowadays. Okay? Ano ba yan? May verification pa. Banana. And it will ask for your verification. Just do what it's asking you. Verification complete. Ang tagal naman mag-load. Okay, now you're logged in. So what I want you to do is, okay, it's still loading. Please bear with me.
Yes. Okay. Just choose any name. So for example, what I'm gonna be doing is CWD 35 kasi batch 35 kayo. Just choose whatever you want. Freelancer, teammates. Dami naman. Skip for now. Just using it for fun. I-know nyo, ha? Hindi pa pala hindi pa pala to naka-sign up. Okay? So, once all of those balakid is done, so pupunta na kayo sa inyong dashboard. Okay? Now, what you have to do is to create a file. Okay? So, as you can see kasi, meron ng built-in file dyan. So, let's just go ahead and click New Design File. Pasensya na guys ha, medyo mabagal kasi. Next. Wait lang. Sir, saan po nakikita yan? Um, naka-sign up na po kayo? Yes po. Okay. So, once you have signed up, let me go back. Ito makikita nyo, tama ba? Yung dashboard or hindi? Kaya yung sa akin, sir, walang ganyan. Walang dashboard. Pero meron kang toolbar dito sa taas. Yes, Wala po, Shane. sir. Wala. Wala. Sir, kaka-sign up ko lang, nakalagay what kind of work do you do? Basta mag-choose lang po kayo ng any. Tapos pag tinanong kayong may skip naman, skip for the moment na lang. Okay? Tapos may tanong dyan na may bayad ha. Tinatanong kayo kung may bayad. Just choose yung free. Kasi hindi naman natin kailangan bayaran yan. Okay? So let me know once everyone's done ha. Pa-raise na lang ng hand or like kasi kailangan wala maiiwan ha. Medyo Sir, bakit ka hindi ko makita yung may mga toolbar sa ibabaw? Ano ba clinic mo po? patingin nga ma'am ng screen. Pa-share nga po ako ng screen. Stop share muna pala ako. Yes po, Jose Marie. JM Sir, pala. same po kami. Parang nasa main lobby lang po ng clinic. Okay, okay. Got you. Just a moment. Let me go ahead and... Iyan po, sir. Ayan. So, ang gagawin nyo dyan, nandyan pala kayo, iba pala yung dashboard ko. So, once nakikita nyo tong Teams, meron naman na kayong Teams, just add design file. Yes po. Sir, which plan would you like? Starter or professional po? Nakalagay. Yung free po, kung meron pong walang bayad, wag po kayo dun sa may bayad ha. Sige, thank you po. Sir, Okay. what would you like to do first? Design with Figma or whiteboard in FigJam? Okay. Guys, doon tayo sa design with Figma ha, wag doon sa whiteboard.
I want everybody to be able to sign in kasi successfully ha. So usually naman pagkatapos naman nung nagtatanong ng pricing is okay na yung inyong account sa Figma. Now, if everyone's having issues with Figma, parang hindi tayo magkatugma-tugma. I just want you to, okay, anyway, eventually naman is, ang gagawin natin is coding. Yan naman is for drag and drop kasi. Mas prefer nyo ba if sa Canva rather than Figma? Okay na po ba? Okay na po, yes, okay na po yun. Pag nandun na po kayo sa, tapos na kayo dun sa may pricing. Yung free po ang pinili nyo, ha? Okay, thank you so much. And also one tool that we'll be using is, yan yung pina-screenshot ko kahapon, tandaan nyo. So, one thing that we'll be using as well is Canva, but I'm thinking ano bang preferred natin when it comes to drag and drop web designing, if Canva or Figma. Anyway, those are similar. But we'll be signing up for both, ha? I want you to go naman to Canva. Pag meron na kayong account, hindi i-sign in nyo na lang yung account nyo. I-add ko na lang kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng premium access or unlimited access. Canva, yan, very good. And then, sign in. Kung hindi pa kayo nakaka-sign up. Ayun, parang meron, pwede rin. So, tatlo ha. Tatlo ang gusto kong ipa-experience sa inyo. VS Code, Figma, and then Canva. Kailangan naka-sign in kayo lahat dyan. Except VS Code. There you go. So, I want you to go to the website. Yes po, Shane. Sabi po, what will you be using Canva for? Ano po Um, piliin ko, sir? kahit Non-profit? Personal? kahit na ano na lang po, personal na lang po. So, pag mga ganyang sign up, kayo na po ang basta wag dun sa may bayad ha. So, kayo na po bahalang mag random or mag-choose kung ano po yung Sir, bali yung options. Figma, hindi na po natin gagamitin Oh, kay Canva. gagamitin po natin siya pero i-close nyo na po kasi tapos na po tayo sa Figma. So, okay na rin tayo sa VS Code. And then, okay na rin po tayo sa Canva. Lahat po ba naka-sign in? Pero wag nyo po muna i-close yung Canva. Ipapakita lang po natin yung ano. Okay na po ba lahat? Meron na po nung tatlo. VS Code, Figma, and Canva. Pa-raise naman po ng hands. It's important kasi na sa succeeding days, wala na po tayong problema dito. Okay? Wala na pong masyadong magtatanong ng saan makikita po yung folder. So, as much as possible, dapat ngayon, alam na natin kung saan, paano i-drag yung folder sa VS Code, paano magsa-sign up or magsa-sign in sa Figma, and also the Canva, which is gamit na gamit natin. So, for the moment, gagawa tayo ng mock website. So, meron na kayong isang project, tama kanina, yung ating website, pinakaunang website. So ngayon, gawa tayong pangalawang website. So I would like you to go to Canva and click website. Sige nga po, pa-click ng website. Sige, ako na po ang okay lang po ba na i-control ko yung sa inyo Sige po, sir. mamaya? Wait, pinapakain ko lang po yung anak ko. Ay, sige lang po. Okay, re-request ko yung remote control.
Or actually, let me go ahead and... Yes po, JM. There we go. Do you have questions? Do you have question, JM? Ako po, sir? Naka-raise hand ka kasi. Hindi po, sir. Nawala na. Ayan, naka-raise hand ka ulit. Ayan, wala na ulit. So, let's go to website. Okay. And then I want you to explore and choose whichever you think would be, nice to start with. So, for example, sa akin is, mhm, ito. So, portfolio website. Ayan. Gusto ko sanang i-apply nyo yung natutunan nyo kanina when it comes to color and when it comes to typography, ha? So, apply na agad natin yung natutunan natin. So, gawa tayo ng one-page website. So, naglo-load pa siya. Or is it blank? Let's go ahead and try this. Design the furniture. So, ang Canva naman is very user-friendly. So, we have several tabs here. Parang VS Code. Nandito din yung uh, mga functionality niya. So, meron tayong design, elements, text, brand, uploads, etc. So, for design, if for example, blanco, halimbawa ito blanco, gusto nyong kumuha ng design from Canva, all you need to do is to type in here, search for template. For example, gusto ko is coffee. Mali pa yung spelling. Coffee shop. Okay. So, i-click ko lang kung ano yung gusto ko dito. So, kung anong feel ko. But ito yung unang section ng website. Okay? Kasi mayroong mga sections siya. So, I will add one more section. So, pwede akong mamili din dito. So, sa section 2, gusto ko ito. Okay. Right. So that's how user-friendly Canva is. So you can actually move around and play around with the text and how you wish it uh, to be positioned. Okay. So yan, meron na rin tayong services offered. Okay. Ngayon kung gusto nyong mag-upload ng sarili nyo, ng sarili nyong photo, dito po kayo sa upload. Okay. And then, ayan, for example, pwede kayong mag-upload dyan. And then elements is, halimbawa gusto kong maglagay ng coffee mug. All I have to do is to search it here and then put it, click. Yes po. Sir, ang bilis. Di ko makita saan po yung upload po. Dito po sa side. Ayan Thank you. po. So, nandito yung ating mga, mga tools. So, again, we have design here. Design, para nga saan ng design? So, para yan sa template. Kung gusto nyong may template na gawin. Okay? And next elements is para sa mga photos na galing kay Canva, graphics, halimbawa mug, icons, dyan nyo siya makukuha. Okay? Text naman kung gusto nyong gumawa ng text. For example, here. Gusto nyo mag-add nito. Sale. Okay? So that's how user-friendly and quick Canva is. Wait lang. Delete ko lang to. Okay. So kung nakita nyo, naglagay ako ng elements. Elements kasi ano siya, kumbaga graphic siya. So pwede nyo siyang baguhin ng kulay dito. It's actually up to you. Okay. So let's change it to orange.
Kung napapansin nyo, ang theme ko dito is orange. Okay? Dapat mag-stick tayo dun sa natutunan natin kanina. Huwag yung maraming masyadong kulay. Pili kayo ng prominent na kulay. Ang napapansin nyo dito is more on orange, right? Orange, beige, okay? And then white, black. Ito yung color palette niya. So, automatic na nagbibigay ng color palette si Canva. Yan ang maganda sa kanya. Ibig sabihin, ito yung mga kulay na pwedeng diyan ka pamili. Halimbawa, ito, gusto mong ibahin ng kulay, punta lang kayo dito. May toolbar din dito tayo sa taas. Pwede nyo baguhin. May palette dyan. Ito na yung suggested color para hindi ka masyadong mamili ng kulay. Baka ang ilagay mo dyan is ano, for example, is pink, ano, biglang ang pangit. So, ibig sabihin, dyan pa lang, may mali na tayo kasi wala siya sa color palette. So, pag ito ang pinili nyo, mas angkop. So, nagsasuggest na siya ng palette. Pag sinabi nating palette, yan yung um, combination of color na pwede mong gamitin sa project mo. Okay? So, are we clear? So, next would be the text. Yan, pwede kayo mag-add. So, sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung mag-add kayo ng default muna. For example, here, mag-add ka, coffee house, ganon. Kung napapansin nyo, walang ka-style-style pa. So, it's up to you to choose. May typography na rin kayo. So, wrong spelling pa siya. All you have to do is to choose. Ano bang dapat? Ano ba yung mga klase? Sige nga, ano yung mga klase ng ating font? We have serif. Anong tawag dito? This is not serif. So that's sans serif. Ibig sabihin kasi ng sans is not. So this is not serif. So gawin natin siyang serif. For example, this. Yan. Okay. So makakapili tayo. So kung gusto mo yan, edi dapat lahat ng ano mo is basically maximum of three typeface or three fonts. Ha? Huwag yung iba-ibang font, ibang page ng ibang font sa first page, ibang font sa second page. Pwedeng magkaibang font ng title sa paragraph. Yun, walang problema yon. Okay? So I want you to create a simple website, even just two sections website. And then screenshot nyo. Wag yung ano ha, ready-made na. Siyempre, baguhin nyo naman. Kasi sarili nyo lang ang lulukuhin nyo pag magka-copy lang kayo ng gawa ng iba. Okay? So, that's it for the Canva. Okay? Now, let me start sharing. I want you guys nandito is malaman ko kung talaga may natutunan kayo. So, what I'll be doing is we'll be playing a little game sa natitirang oras pa natin. Okay lang ba? Or do you want to push and continue more lecture? Okay lang po. Okay, parang isa lang ang ano, student ko ah. Lang po. Okay lang po. Okay, just a moment. I'm just preparing it. Let me just open my... We cannot minimize when you are recording the video. Okay. Okay, sige. All right, let me just open my PowerPoint. But you can still see my screen, right? But let me go ahead and stop recording na kasi